May Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, unang kaso ng Mpox sa Baguio City na itala. DA posibleng magdeklara ng food security emergency. Malacanang kinundena ang mga alegasyong may anomalya umano sa pinirmahang 2025 budget. DOJ patuloy sa layuning resolbahin ang issue sa blacklisted aliens at child sex offenders sa bansa. DA naghahanda na ng hakbang laban sa banta ng La Nina. At ilang sports organization nagpulong para pagbutihin ang pasilidad, sistema, performance ng mga atleta. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Kinumpirma nitong Sabado ng gabi ni Mayor Benjamin Magalong ang naitalang unang kaso ng monkeypox o Mpox sa Baguio City. Ang unang kasong naitala ayon sa Health Services Office Chief ng lungsod ay mula sa 28 taong gulang na lalaki na ngayon na kumpleto na ang isolation at gumaling na noong Biyernes. Pahayag ng alkalde ng lungsod, walang dapat ikabahala o lockdown. Ngunit inaabisuhan ito ang publiko na mag-iingat at sundin lamang ang mga health protocols. Simula bukas, epektibo na ang humigit kumulang 3 pisong taas singil sa presyo ng produktong petrolyo kung saan ito na ang ikatlong linggong magtataas ng presyo ang mga gasolinahan. Asahan ng piso at 65 sentimong dagdag singil sa kada litro ng gasolina habang 2 piso at 70 sentimo naman sa kada litro ng diesel at 2 piso at 50 sentimo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang big-time oil price hike ay bunsod ng mas mahigpit na sanction ng US at UK sa mga kumpanya ng langis ng Russia na nagpapalaki ng mga gasto sa shipment na siya namang nakakaapekto sa karamihan sa mga Asian countries kabilang ang India at China. Apektado ang Pilipinas dahil sa China kumukuha ng supply ng langis ang bansa. Sa labis na tinitingnan ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maihanda ang 2.5 million na mga kahon ng Prepositioned Family Food Packs o FFPs ngayong taon. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa labis na paghahanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa anumang sakuna o kalamidad na posibleng mangyari ay nakatuon ito ngayon na maiakyat sa 2.5 milyon na kahon ng Family Food Packs o FFPs ang magagawa nitong produksyon. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy na sinusubaybayan ng kagawaran ang produksyon ng FFPs sa National Resource and Operations Center sa Pasay City kung saan mayroon na itong mahigit 100 at 42,000 kahon, habang higit 135,000 naman sa Visayas Disaster Resource Center. Bukod dito ay inihahanda rin ng DSWD ang non-food items na siyang mabilis na maipapamahagi sa oras ng sakuna. Paliwanag ni Dumlao, ang aksyon na ito ng ahensya ay base sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na unahin ang kahandaan na tumugon sa mga hindi inaasahang pangyayari sa pamamagitan ng pagtitiyak ng sapat na supply ng food packs at iba pang tulong. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Maaaring magdeklara ng food security emergency ang Department of Agriculture ngayong linggo. Ito ay dahil sa pagiging mataas pa rin ng presyo ng bigas sa kasalukuyan. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Posibleng asahan ang pagdedeklara ng Department of Agriculture ng Food Security Emergency sa Miyerkules, January 22. Matatandaang naghain ng resolution ng National Price Coordinating Council na isulong ang pagdedeklara nito dahil sa mataas na presyo ng bigas.
Ayon sa NPCC, malaking dahilan nito ay ang hindi pagbaba ng presyo ng bigas sa kabila ng pagpapatupad ng mas mababang taripa dito. Kabilang din ang iba pang programa ng pamahalaan. Sinang-ayunan naman ito ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Aniya may sapat na basihan ang NPCC para ipatupad ito. Ayon naman kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, maaaring makatulong ang aksyong ito para ma-stabilize ang presyo, makapaglabas ng buffer stock ng bigas at matulungan ang mga local farmers. Sa kasalukuyan, mayroong 300,000 metric tons ng buffer stock ng bigas ang National Food Authority o NFA. Inaasahang matatanggap ngayong araw ang buong resolusyon mula sa NPCC para pag-aralan ng Agriculture Department. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mararanasan ang bahagyang pag-ulan ngayong araw dulot ng nagpapatuloy na amihan at easterly sa bansa. Partikular na uulanin ang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Davao Oriental at natitirang bahagi ng bansa dulot ng easterlies. Samantala, amihan naman ang dahilan ng sama ng panahon sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. BI inaresto ang 32 dayuhang sangkot sa Pogo matapos magtago sa Paranaque. Pilipinas at UAE nilagdaan ng kasunduan para sa pagsulong ng renewable energy sa bansa. Malacanang kinundena ang mga alegasyong may anomalya umano sa pinirmahang 2025 budget. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kinundena ng Malacanang ang kamakailang pahayag ni dating Pangulong Duterte kasama ang iba pang personalidad na walang bisa umano ang pinirmahang 2025 budget. Para sa ibang detalye, narito si Francis Riudique. Dinepensahan ng Malacanang ang umano'y malisyosong pahayag ukol sa pinirmahang 2025 budget. Ayon sa inalabas na pahayag ng Malacanang, wala umanong katotohanan ang mga alegasyon na walang bisa ang pinirmahang 2025 budget ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong December 30 noong nakaraang taon. Matatandaang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng iba pang personalidad na wala umanong bisa ang pinirmahang budget. Paggigiit nila, mayroon kasi umanong mga blankong items sa hawak nilang 2025 Budget BICAM report. Ayon kay Duterte, invalid ang pinirmahan at paglabag umano ito sa batas o maituturing na perjury. Sabi naman ng Malacanang, ang ibinahaging umano'y fake news ng dating Pangulong Duterte ay maituturing na kriminalidad. Aniya ang mahigit na 4,000 pahina ng 2025 budget ay binusising mabuti ng daang-daang mga eksperto mula sa Kongreso at Department of Budget and Management. Imposible umanong magkaroon ng blanco sa mga items sa naturang dokumento. Wala umanong kahit isang discrepancy sa mga inallocate na budget. Sa kasalukuyan ay wala pang pahayag ang kampo ni Duterte. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin ng National Housing Authority ang mga substandard na mga pabahay ng pamahalaan. Aniya, ito ay para maging matibay ang mga ipagkakaloob sa mga nangangailangang Pilipino. Pahayag ito ng Pangulo sa ceremonial turnover ng pabahay sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa Burauen, Leyte. Tinatayang 3,500 bahay ang naipagkaloob sa naturang programa.
Patuloy ang pagsusulong ng Korte Suprema sa mabilis at epektibong pagresolba ng mga kaso sa bansa. Isa sa mga hakbang ay ang paggamit ng digitalisasyon sa proseso ng korte. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Nitong nagdaang 8 ng Enero, nagsagawa ng pagsasanay ang Korte Suprema para sa unang prototype ng Electronic Court Management System sa ilalim ng eCourt System version 2.0. Nilalayo ng bagong sistemang ito na pasimplehin at i-automate ang pamamahala ng kaso at mga proseso ng korte na sumusuporta sa mga layunin ng Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027, gayon din ang epektibong paggamit ng teknolohiya upang mapalakas ang cybersecurity at etikal na paggamit ng artificial intelligence. Sa pamamagitan din ng eCourt system ay pamamahalaan, i-streamline ang proseso at scheduling ng mga kaso, gayon din ang pagkakaroon ng pampublikong portal. Napapaloob din dito ang video conferencing at pagpapanatili ng pribadong talaan na binabago ang kahusayan at accessibility ng mga prosesong panghukuman. Ang mga kalahok ay sumailalim sa hands-on na pagsasanay, live demonstration at real-time na mga simulation sa pamamahala ng kaso. Pagkatapos ng mga sesyon, tinalakay din ang mga hamon na kanilang naranasan at nagmungkahi ng mga paraan upang mapabuti ang sistema. Samantala, ayon kay Court Administrator Raul Villanueva, mahalaga ang pagkakaroon ng mahusay na mga korte upang mas mapabilis ang pagresolba ng kaso na siya ring daan para mapalakas ang tiwala ng publiko sa sistema ng hudikatura. Ginanap ang naturang pagsasanay sa Judicial Academy Philippines sa Tagaytay City na inorganisa ng SC Committee on Computerization and Libraries kasama ang Management Information Systems Office, Office of the Court Administrator, Philippine Judicial Academy at prototype developer na ComClark Network and Technology Corporation. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nilagdaan ng Pilipinas ang 2 kasunduan kasama ang kumpanya ng Renewable Energy o RE ng bansang United Arab Emirates o UAE upang isulong ang mga proyektong renewable energy at investments sa bansa. Sa naganap na kasunduan, kasama ng Department of Energy o DOE at Board of Investments o BOI ang masdar ng UAE sa paggamit ng solar, wind at battery shortage systems upang mapadali ang RE projects sa bansa. Ang naganap na kasunduan ay isang patunay umano ng matatag na relasyon ng dalawang bansa at makakatulong sa pagsusulong ng renewable energy sa Pilipinas. Nilagdaan kahapon ng Department of Tourism o DOT ang 5 taong kasunduan kasama ang Thailand na implementation program of the Agreement on Cooperation on Tourism. Epektibo ang programa mula ngayong taon hanggang 2030 na layong mag-ugnayan sa pagpapalakas ng turismo ng dalawang bansa. Kabilang sa pagtutuunan ng pansin ng kasunduan ay ang kooperasyon sa turismo, palitan ng kasanayan, pagpapaunlad ng human resource at pinagsanib na promotion at marketing ng turismo ng Pilipinas at Thailand. Nitong kamakailan lang ay isinagawa ang unang pulong ng Technical Working Group na reresolba sa issue ng blacklisted aliens at child sex offenders sa bansa. Sa pulong din na pagtibay ng mga kalahok na ahensya at organisasyon ang updated draft ng mga alituntunin sa naturang paksa. Princess Castro para sa detalye. Sa patuloy na pagsugpo at pagresolba ng Department of Justice sa issue ng eksploitasyon sa bansa, katuwang nito sa layunin ng Pamahalaan at National Coordination Center Against Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Child Sexual Abuse or Exploitation Materials. Nitong kamakailan lang ay sinagawa ang unang pagpupulong ng Technical Working Group para sa registry ng blacklisted aliens at child sex offenders
kilos upang tugunan ang mga kritikal na hakbang sa paglaban sa online sexual abuse and exploitation of children at ang paglaganap ng mga mapang-abusong material. Nagsama-sama sa pulong ang mga pangunahing kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga kasosyong organisasyon na binibigyang diin ang kahalagahan ng interagency collaboration at multi-sectoral strategies upang pangalagaan ang mga bata mula sa pang-aabuso online. Ang mga sumusunod na kalahok sa pulong ay ang Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs, National Privacy Commission, Philippine Center on Transnational Crime, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, PNP Women and Children Protection Center, National Bureau of Investigation, Commission on Human Rights, the Australian Federal Police at ang Stairway Foundation na isang prominenteng child rights NGO. Sa naganap na pulong na pagtibay ng mga kalahok ang pinakabagong draft ng mga alituntunin sa pamamagitan ng mga workshop, collaborative discussion at plenary talks kung saan mahalagang papel ang gagampanan ng updated draft sa pagsugpo sa OSAEC at CSAEM sa pamamagitan ng paghihigpit sa pagpasok ng mga kilalang nagkasala sa bansa at pagpapahusay sa pagtugon ng pamahalaan sa mga krimeng nabanggit. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Muling naglunsad ng operasyon ng Bureau of Immigration laban sa illegal POGO workers sa Parañaque City. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Naaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 32 dayuhang POGO workers sa isang raid sa Asiana Enclave, Parañaque City. Ayon kay BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., ang mga narestong dayuhan ay nasa sangkot sa iligal na online gaming at love scam operation. Kabilang sa mga naaresto ay 20 Chinese, 11 Malaysian at 1 Cambodian na nagtatrabaho ng iligal. Isinagawa ang nasabing operasyon sa koordinasyon ng National Bureau of Investigation o NBI bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal POGO operations. Pinuri ni BI Commissioner Joel Viado ang operasyon at muling nagbabala laban sa mga dayuhang lumalabag sa batas. Pahayag pa ni Viado, tuloy-tuloy ang pag-aaresto at deportasyon ng mga dayuhang nasa likod ng iligal na POGO kahit ipinagbawal na ito ng Pangulo. Samantala, mananatili sa kustodiya ng NBI ang 32 naarestong dayuhan habang isinasagawa ang kanilang deportation proceedings. Base sa ulat, ang raid ay bahagi ng mas malawakang pagsisikap ng pamahalaan na linisin ang bansa mula sa iligal na aktibidad ng POGO. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ayon sa PIDEA, mula 2022 hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 518.48 million pesos ang halaga ng mga ari-arian at salaping na freeze o na forfeit bilang bahagi ng kampanya laban sa money laundering mula sa iligal na droga. Sa kabuuang halagang ito, 4.04 million pesos na mga lupa, sasakyan at armas ang napunta sa gobyerno, habang 514.44 million pesos ang nananatiling frozen o preserved. Patuloy ang PIDEA kasama ang AMLC at DOJ sa pagsasagawa ng financial investigations upang mapigilan ang daloy ng kita mula sa pagbebenta ng iligal na droga. Susunod sa News Force. Makati maglulunsad ng in-house job fair sa ika-22 ng Enero. DA naghanda ng hakbang laban sa banta ng La Nina. TikTok muling ibinalik sa US matapos ang panandaliang ban. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News 4.
Nagkaisa ang Chinese Embassy at ilang Chinese associations sa masayang pagdiriwang ng Chinese New Year 2025 o Spring Festival na isinagawa bilang pagpapakita ng mayamang tradisyon at pagkakaisa ng kulturang Chino at Pilipino. Tunghayan ang selebrasyon sa ulat ni Faith Villanueva. Embahada ng People's Republic of China sa Pilipinas, pinangunahan ang pagdiriwang ng Chinese New Year Celebration 2025 o ang Spring Festival. Ang selebrasyon ay nabuo sa pagtutulungan ng Chinese Embassy, Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, Federation of Filipino-Chinese Association of the Philippines, at ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Sa naging talumpati ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian, sinabi niya na hangad niya na ang tradisyon ng pagkakaibigan ng Pilipinas at China ay manatiling walang hanggan. Aniya, sana ay patuloy ang kaunlaran ng dalawang bansa, gayon din ang patuloy na pamamayani ng kaligayahan at mabuting kalusugan sa parehong bansa. I would like to avail myself of this opportunity to pay tribute to the successive generations of leaders of both countries and all those who have contributed to the development of bilateral relations. And I look forward to seeing both sides remain committed to the original aspiration, answer to the core of our two people, and work together to promote the bilateral ties so as to bring even greater benefits to the 1.5 billion people of our two countries together. In conclusion, let us wish China and the Philippines prosperity. May the people of both countries enjoy happiness and well-being. May the traditional friendship between China and the Philippines be everlasting. Thank you, and 新年快乐，恭喜发财 again. Thank you. Samantala, ilang opisyal ng gobyerno at pribadong mga kumpanya sa bansa ang nakiisa at dumalo sa pagtitipon, kung saan nagpahatid rin ng mensahe ng pagbati si Vice President Sara Duterte at First Lady Liza Marcos. Faith Villanueva, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inihahanda ng Department of Agriculture o DA ang mga hakbang upang matugunan ang epekto ng inaasahang La Nina. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Inihayag ng Department of Agriculture o DA ang kanilang mga plano upang harapin ang posibleng epekto ng La Nina na inaasahan. Kabilang sa mga hakbang na ito, ang pamamahala ng tubig at pamamahagi ng mga binhing palay na kayang makatiis sa pagbaha. Ayon naman kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, nakikipag-ugnayan ang ahensya sa National Irrigation Administration upang matiyak na maayos ang sistema ng irigasyon sa buong bansa. Bukod dito, patuloy ang ahensya sa pagpapatayo ng mga water impounding projects upang makapag-imbak ng tubig ulan na magagamit sa panahon ng tagtuyot. Pinayuhan din ng DA ang mga magsasaka na gamitin ang mga flood-tolerant na binhi upang mabawasan ang panganib ng pinsala sa ani. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng masusing paghahanda ng pamahalaan upang mapanatili ang seguridad sa pagkain sa kabila ng mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para po sa ating mga motorista, doble ingat po dahil laganap ngayon ang motor napping, kaya't mayroong ilang mga paalala ang kapulisan upang hindi maging biktima nito. Panoorin mula kay Daneza Lopez. Nagbigay paalala ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga motorista na maging alerto sa panahon ngayon upang hindi maging biktima ng motor napping. Pagbibigay payo ng NCRPO, ugaliing huwag iwanan ng susi sa motor at magkabit ng alarm upang magsilbing ingay sa oras na mayroong magtangkang kumuha nito. Inabisuan din ito ang bawat driver na huwag pumarada sa mga alanganing lugar, gaya ng madilim at malayo sa paningin.
Kaya dapat na umano piliin ang pagpaparada sa mga parking area na mayroong sapat na CCTV camera. Ang anti-motor napping tips na ito ng NCRPO ay layong maiwasan ang kaso ng mga pagnanakaw ng motor sa kalakhan ng Maynila. Matatandaan na bumaba ang crime rate sa Metro Manila magmula noong nakaraang taon buwan ng Nobyembre hanggang kalagitnaan nitong Enero ngayong taon. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa mga naghahanap ng trabaho ay abangan na po ang ilulunsad na job fair ng Makati sa darating na Miyerkules. Mangyaring bisitahin lamang ang link mula sa Facebook page post ng Makati para ipadala ang resume at hintayin ang kumpirmasyon ng Makati Peso. Matapos makatanggap ng notifikasyon mula sa Makati Peso, ay magdala lamang ng kopya ng resume at itim na panulat at tumungo sa Peso office ng Makati Hall Building. TikTok restored. 16 na oras pa lamang ang nakalipas mula nang mag-shutdown ang social media platform na TikTok sa United States nitong Sabado, ay muli rin itong ibinalik kinabukasan. Ipinagbabawal sa US ang naturang platform na itinuturing na posibleng banta sa pambansang seguridad na sinang-ayunan ng Korte Suprema ng US na maisabatas. Nasa 170 milyong users, content creators at empleyado ng sikat na app ang dismayado at apektado ng pagban ng TikTok sa US. Samantala, nangako naman si President-elect Donald Trump na maglalabas ito ng executive order na ma-delay ang TikTok shutdown upang bigyan ng oras na pagkasunduan ang pagbebenta ng mga operasyon ng TikTok sa US at potensyal na impluwensya ng ByteDance sa data ng mga TikTok users sa Amerika. Nagpulong nitong kamakailan sa PhilSports Complex sa Pasig City ang Samahang Basketball ng Pilipinas, Philippine Squash Academy, Philippine Badminton Association, Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated, the Philippine Football Federation, at Philippine Rowing Association. Kanilang tinalakay ang mga posibleng aksyon at plano sa pagpapabuti ng mga pasilidad, sistema at kasanayan ng mga atleta sa bansa. Kabilang din sa kanilang pinag-usapan ang mga possible investment sa coaching, agham, medical, teknolohiya at mga serbisyo na may kaugnayan sa kapakanan ng mga atletas. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, unang kaso ng Mpox sa Baguio City na itala. DA posibleng magdeklara ng food security emergency. Malacanang kinundena ang mga alegasyong may anomalya umano sa pinirmahang 2025 budget. DOJ patuloy sa layuning resolbahin ang issue sa blacklisted aliens at child sex offenders sa bansa. DA naghahanda na ng hakbang laban sa banta ng La Nina. At ilang sports organization nagpulong para pagbutihin ang pasilidad, sistema, performance ng mga atleta. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.